Diba, ito stuck na natin. So like yan. So pagka naka-parenthesis to, one thing to take in mind, pag naka-parenthesis yung equation na to, ibig sabihin yan, kukunin natin yung derivative ng buong ano na to. Okay, so kukunin natin yung derivative neto at neto, tapos pagpa-plus natin kung posible. Now try natin. Simula tayo kay sin 4x. Ang pagka-sin kasi cosine u lang, and then multiplied by derivative of u. So rewrite natin siya. Cosine, ito yung u, multiplied by the derivative of 4x, which is just 4. So pag itong 4 mo, move lang natin sa unahan, magiging 4 cosine 4x. Now plus, ito cosine naman hinihingi dito. So tingnan natin, sabi dyan negative sin u multiplied by the derivative of u. So negative sine of u, which is this, multiplied by the derivative of this. So ito magiging ganon, minus 1. So ito ay 18x. Minadali ko na lang So 18x, and si 6, dahil wala siyang x, tanggal na yan. Ayan. Once again, katulad kanina, ito, move lang natin siya sa unahan. So magiging siyang negative 18x sine 9x plus 6. Pero meron pa dito plus, diba? So plus 4 cosine 4x. Plus and minus, yan, magiging negative na lang yan. Pero kung halimbawa negative to, tapos negative rin to, dun siya magiging positive. Pero dahil isa lang yung negative, positive siya. Pag dalawang positive, edi positive pa rin. Okay? Parang mumultiply mo lang yung dalawa. So magiging 4 cosine 4x minus 18x sine 9x, nakalimutan ko yung squared kanina, 9x squared plus 6. Tama ba? Yeah. Okay, plus 1. Paano pa ito kalaki yan? Okay, gamitan na natin ng mga medyo mahirap-hirap. Derivative of, let's say, tangent 9x cubed plus 4x squared plus 10 plus, minus naman, minus sine 4x squared plus 60. Ayan. So tulad kanina, isa-isay natin. Dito muna tayo. So para hanapin yung derivative ng dalawang ito, sumaya tayo kay tangent. Sabi dito, the derivative of tangent u is secant squared u multiplied by the derivative of u. So like, we just copy this, pero secant na nauuna. And then 9x cubed 4x squared plus 10 multiplied by the derivative of u, which is ito lang yan. So kunin natin yung derivative niyan. Ito doon magiging 27, 3 minus 1 squared, so 27x squared. Ito 2, lipat doon, magiging 8. Yung 2 mababawasan ng isa, so 1 na lang, so magiging plus 8x. Ito 10, tanggal na yan kasi wala na.
Okay. Like kanina, move lang natin sa harapan. 27x squared plus 8x second 9x cubed plus 4x squared plus 10. Ito yung first part natin. Meron pa tayong second part. Sabi naman dito, hinanap natin yung negative sign of ito. So, check natin yung sign. Kay sign ay cosine u multiplied by derivative of u. So, i-recopy lang natin tong u as cosine. Yes. Yes. So, cosine. Huwag natin kalimutan yung negative sa una na i-consider natin yan. Cosine 4x squared plus 60 multiplied by the derivative of this. So, ang derivative niya na ito, 8x lang. Kasi ito, pag ginawa mo doon, magiging 8. And then, 2 minus 1, 1 na lang, or 8x. Itong 60 tanggal na kasi wala siyang x. Move lang ulit sa harapan. So, magiging siyang negative 8x cosine 4x squared plus 60. Now, combine natin itong dalawang to. Magiging siyang 27x squared plus 8x second squared 9x cubed 4x squared plus 10 minus 8x cosine 4x squared plus 60. So, yun yung sagot natin. Medyo mahaba yung process, lalo na pagka nag-stack na like ganito. Nagsabay-sabay na. Kasi minsan nga, hindi lang dalawa yan. Minsan tatlo pa yan. Minsan apat. Pero, this is how you just do it. You basically just substitute yung mga values dito and dito. Use PEMDAS para malaman mo kung ano yung mga signs na unahin mo. Tulad dito, kapag kaganto, naka-parenthesis lang yan, di na natin babaguhin. And as for this, sa derivative, wag lang maligaw na dito, sa pagkukuha nun. Lalo na sa end, pagkaganto, di na natin to sasama. Marami kasi raw sa inyo na, like, nasasama pa yung plus 7, and then, minsan magiging 2x plus 13, which is mali, kasi wala kang derivative ang 7. So, yeah, yun yung dito. Ito, I don't think I should teach this much kasi parehas lang din siya dito. The only difference is ito ay naka-negative exponent. So that means siya, inverse function ng sine, ng cosine, ng tangent, ng cotangent, etc. And you really just have to use the same thing. I use the same as this one. Like, substitute mo lang yung values, and once you're done substituting, i-simplify mo na lang siya. As for this one, I'm gonna create a separate video kasi medyo mahaba na to.